ang pagpapakasal ng babae at lalaki ay sagrado para sa ating buhay. Dahil diyan, nagsisimulang bumuo ng masaya at maligayang pamilya. Sa kasalukuyan ay makikita natin sa harap ng altar ang mag-asawang Nene at Biting Garcia na nagdaraos ng kanilang ika-50 anibersaryo ng kasal. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na siya'y umabot ng kanyang katagal na relasyon, na kahit maraming pagsubok ang dumaan sa kanilang buhay, ay umabot sila sa gayang katagal na pagsasama. Dahil marami sa atin ang halos di makarating ng ganyang sitwasyon. Dahil meron si makabilang buhay na at yung iba naman ay nagkakahiwalay. Nakita ko rin kung anong karamdaman ang pinagdaanan ng pinsan kong si Bert o Biting Garcia. Marami siyang pinagdaan ng karamdaman at hanggang sa ngayon nga ay di pa siya nakakalakad. Ganon din ang asawa niyang si Nene. Napakalaking sakripisyo ang ginawa niya sa kanyang asawa, na halos hindi na makatrabaho para asikasuhin si Biting. Kaya sana naman ipagdasal natin sa ating Panginoon na makalakad na at bigyan pa sila ng silang mag-asawa ng lakas ng katawan at matagal na pagsasama. At hiling ko rin sa ating Panginoong Diyos na tayong lahat ay bigyan din ng mahabang panahon ng pagsasama at umabot din tayo sa ating ika-50 anibersaryo ng kasal. Marami pong salamat at panuorin po natin ang kabuuan ng video ito. Ako ito yung nakalilig. Ako ito yung anniversary. Ay parang hindi makikita mo. Pagkaganda ng suit eh. Ako yung matagin yun, sabi na sa amin. Ako ay nakagalang bihin ng business. Hindi mo lang makakita. Alam mo ninyo, hindi ko ito ako sa inyo. Meron daw mag-asawa. Mag-asawa. At yung babae, bago masal sila, bago masal. Ang awit ng babae ay may forever. Amen? Sila talagang papatunay. Hindi kong biro 50 years. Hindi biro. At masasabi natin sila ay dakila sa mata ng Diyos. Amen? Amen. Alam ko may ganyan ang tinutukoy ng ating mabuting balita sa lingkong ito. Ang mga pagbasa natin mula sa unang pagbasa at ang pagbasa ng mabuting balita ay nakatahi sa tema ng pagiging dakila. At ito ang katanungan sa atin. Ano bang kadakilaan gusto natin? Dakila sa mata ng mundo o dakila sa mata ng Diyos? Magkaiba ko yan, mga kapatid. Magkaiba yan. At ano sinasabi ng Diyos? Kung gusto natin maging dakila sa mata ng Diyos, tularan natin ang isang bala. Sabi ni Jesus, nagkakalatalo ng mga disipulo, kung sino ang pinakamagaling. Sabi ni Jesus, ito ang isang bata. Tularan ninyo ang isang bata. Bakit, mga kapatid? Anong meron sa bata? Anong meron sa bata? Inosente, very good. Si Kuya Dito Tayo. Inosente ang isang bata. Sa ating panahon ngayon, ang gusto natin maging mukhang bata. Yan, sinabi siya talaga mukhang
bang katangian ng child life? Parang dali ito tatlong ito. Babaunin ito sa buong lingkod ito. Ang katangian ng isang bata ay ito. Simple, joyful, faithful. Sabihin nga po ninyo, simple, joyful, faithful. Yun lamang. Ano bang isang bata din yung isang bata? Napakasimple. Napakasimple. Hindi, kung ano lamang, ang essential sa buhay, kakain, maglalaro, mag-aaral, susunod sa magulang, simple ang buhay. Kaya siya ay stress-free. Ano nangyayari sa atin? Gusto natin maging dakila eh. Gusto kong yumaman. Gusto kong magpatayo ng madaming bahay sa Pilipinas. Gusto ko ng madaming business. Ano nangyari? Magdumami ang business. May stress. Eh, pinahirapan mo yung sarili. Ang dami mong gusto. Sa pag gusto mo dakila ka sa mata ng mundo, sa mata ng Facebook, sa mata ng Instagram. Gusto mo ikaw magaling. Ngayon ano nangyari? Hindi na simple ang buhay mo. Ika nga sa Batangas, hindi yung kala ang paa sa business na. Hindi na magkaintindihan na eh. Tao eh, kung saan umaan. Ano nangyari? Nahirapan. Nahirapan. Pero nung bata mga kapatid, simple ka lang. Tagong ka lang. Tagong na ikaw ay nakakapagbayad ka ng bills, meron mong matinong bahay, decente buhay, simple ka naman. Sa anibersaryo ng pagdiriwang na iyon, kung saan kinag-isa ninyo ang inyong mga buhay sa isang hindi mababaling pagkakabigis sa pamamagitan ng sakramento ng kasal, inanayos ninyo muling sariwali sa harap ng Panginoon ang mga pangako ninyo sa isa't isa. Lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin upang ang mga panatang ito ay mapagtibay ng biyaya ng Diyos. Pwede na mong sindihan ang kanino. Mga minamahal na kaibigan, nung araw ng inyong kasal, malaray yung pinangako ng inyong pagmamahal. Pagbigisin nyo ngayon ang inyong mga kamay at muling pahayag ng inyong pangako. Ngayon ay sinanay na lamang po ang magsasabi ng pangako. Ay muling pinagtitibay ang aking pangako ng kasal na ginawa 50 taon na nakalipas at muling inaarayari sa inyo. Sa parehong iba, Italiano. Sa hirap at ihawa, sa yaman at kapirapan, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan, maghiwalay sa atin. Naway ingatan kayo ng Panginoon sa lahat ng araw ng inyong buhay. Naway siya ang inyong kaliwan sa panahon ng pagsubok at ang inyong lakas sa panahon ng kasalanan. Naway pulin niya ang kanyang mga pagpapala at inyong tahanan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Tinatawagan po ang leader. Malakasin at gawing banal ng Panginoon ang pagmamahalan na iyong mga
pagpalain at gawing banal ang pamahalan ng ating mga lingkod ng Panginoon. Naway mga sinising nito, tandaan na yung katapatan ay natin siya ng kanyang pagmamahal sa isa at ng biyaya ng sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang naman. Amen. Palakpakan po natin lalo na sa mga nagulusan. Ikaw na nagpakasating at patuloy na kumakalinga ng walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat para sa pag-aaral. Manalangin kayo mga kapatid upang pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ito na ang ating pinakahihintay. Nanay Janisha, Tatay Vitaliano. Tatay Vitaliano, you may kiss your bride. Okay, kiss your bride. Ay, nahihirapan ka na tumayo. Yan, huwag na ako tumayo. Huwag na lang. O, yan. Kiss the bride. Ganun pala pag matanda na, babae na nahalik. O siya, pwede na pong habang po ako nag-aawit tayo ng additional, pwede na po. Amen.
Smile lang, umis. Yun yan, sama na si Alma. Isa, dalawa, tatlo, bibilisan ko na. 1, 2, 3, red! Red, yun, okay na. 2, 3. Okay. Tulong-tulong dito si Tama. Mercy, nasa na si Mara Mercy? May mga kami pa. Yung hindi pa Okay na. Panagdanalan. Oo, panagdanalan. Ready, 1, 2, 3. Okay. Ano yun ang kayong dalawa lang? Partner nyo. Okay. Ano yun ang... Kasama din. Dito po, tingin. Oy, sama-sama na po kayo lahat. Kayo, Garcia, Sino Family. Yan, nasa na yung bata. Para ikip ng datos nga kita. Madagdag man lang sa... Wala na yung bata. Okay, tayo po ay magsubulo tayo para po makita natin yung pwesto kung kulang ang ating upuan or labis. Sabihin mo doon, pwede ka dito kasabi ni Gia. Alam mo din siya Yung aking kapatid na nagse-celebrate na kanilang 50th wedding anniversary. At ang aking hipat na walang iba kundi ang aking ating nasimulat sa buhay kami magkasama dito. Yan, nandito na tayo ngayon sa reception area. Ito ay bali isang Chinese restaurant ito. Nandito ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, pinsan at lahat ng kanilang mga kakilala at kaibigan. Kaya dito ngayon nagsasama-sama sila para idaos nga ang ika-50 taong anibersaryo ng kasal ni Nini at Biting Garcia. Yan, makikita nyo naman sa video ito ang kanyang kasiyahan at lahat ay sila'y masasaya na pinagdiriwang nila ang anibersaryong ito. Yan, kita nyo, daming bisita nila. Iwan na kami ng amin forever. Kaya pasensya sa amin. So napakaswerte nilang mag-asawa dahil sa araw na ito ay nagkasama-sama tayo dito lahat upang ating samahan sila sa kanilang magandang kaarawan. Salamat sa inyo lahat sa mga naririto at sa lahat ng nasa atin na nakikiselebrate din sa atin. sa nakaraan. Yung hindi po nakakakilala sa mga magulang ng dalawang ikinasal ulit sa araw nito, ang atin pong groom na si Biting, anak ng namayapang sina Gregorio Garcia at Marie Hernandez. At si Nini naman po ay anak ni Nagilong Chodoro Castillo, o mga tagapakalam namin lahat na ito ay matagapin siya sa akin, at si Ginang Juanita Ada. Nagsimula ang kasaysayan ng dalawang magsing-irog na ito noong pumasok sila ng high school sa Bacok Catholic High School noong 1970-71. Noong unang taon, pagkakita pa lamang po siguro ni Biting kay Nini, nagustuhan na agad niya si Nini ni Biting. Talagang ilig to the bones na agad. At sumunod na taon, si Pinok first year high school, nagustuhan ni Biting. Sa padalawang taon na, second year na sila, niligawan na siguro, sinagot na ni Nini.
bumigay na ang oo ni Nini. Kaaga. At noong magkasintahan nga sila sa Pinjano, noong panahon yun, kung ang mga pumasok sa high school, alam ninyo yan, na talagang yan ay secret ang mga mag-BF. Dahil very strict naman doon si Father Tungkel. Naranasan nyo yan. Isa pa, ang mga mag-nobyo noon, hindi naman katulad ngayon. Noon, discreet, hindi sila papahalata na mag-boyfriend at mag-girlfriend. Tagong-tago. At saka hindi nila pinapahalata talaga. Hindi pa kasi noon computer age, ngayon computer age na tayo, kaya makikita natin ngayon ang mga mag-boyfriend, magkakalunga na. Ito na, dumating na ang graduation. March 1974. Sabay silang nag-graduate after 6, sabay silang graduate sa high school. Pero, ang ipagtataka ninyo, para silang napakabilis. Dahil, after 6 months, ito pong dalawang ito ay hindi na nakapag-college. Dahil po, after 6 months, si Biting, ang ginawa po ay tumulong ng paggagamas ng palaya ni Nini. Ay pagkatapos po pala pamala ng paggagamas nila yon, nung hapon, nagdala na po ng malaking isda at may mga siguradong may mga kasama na ito. Pinahapunan nga, may regalo ng malaking isda. Basa. Kaya pala, may hangarin na si Biting. Na gusto na palang kuhanin si Nini dahil after 1 week, nagpulungan na. Bilis after 6 months. Tapos, after ng 6 months na yon, nagamas lang, kinahapunan, nagregalo, after 1 week, pulungan na. At ito pa ang maganda. Dahil, after 1 week ulit, ng pagpupulungan, nasa kagustuhan na rin ng matatanda ng mga magulang, ang mga mamayuyong, ay after 1 week, kinasal naman. Yun, September 18, kinasal na din. 1 week. Para pong buntis ang babae, hindi naman po. Dahil po noon, no touch pa si Nini. Hindi po nakahalikan siya, hindi nakahawakan ni Biting. Kaya siguro po nagmadali si Biting, gusto na niyang mahawakan. Ayun, dahil after 1 week na yan, talaga. Parang weird romance. Yun na, nagpulungan na, lumubot na si Biting. At ayaw po sana ni Nining mag-asawa. Ang problema, siguro sabihin na rin kay Biting, pumayag na din. Pumayag na ng 1 week. Ayaw daw sana niya Ang problema, pumayag na rin. Kaya, after 1 week, ikinasal, September 18, 1974. Isipin nyo, 1974 ngayon ay 2024, so 50 years na sila. Talagang nakakahanga ang kanilang pagmamahalan. At, ayan, ngayon. At siguro kaya ko alam niyo kung bakit ito na madali ang kasal. Dahil yung pong kapatid ni Biting, asawa ng Ate Shoni, siguro magtataka kayo. Dahil di ba ang pamumuhunan dito sa atin, bawal naman, hindi man agad kinakasal, alam niyo yan. Pero, ang nangyari, isang linggo lang. Dahil si Manong Nestor Garcia, nagtatrabaho sa munisipyo, siguro dinaan na sa lakas. Kaya pero kasala na, talaga sa pari sa pari kinasal. Yun po. Tatayo lamang po si Nini, hindi po si Biting. Okay. Malay niyo ba, baka tayong tiyo. Yung munang team song, kaunti lang. Okay. Kaunti lang team song, abasa. Yan daw ang team song. Kaunti You're lang. closer to me. Team song. You're Yes, Max Mondo. Okay. Okay, ayan. Thank you po. Ngayon po yung... Yan po ang team song ng mag-asawa. Yan. You're closer to me. Maalaala naman ni Nini at ni Biting, yung talagang pagmamahalan nila noon. Eto. Tama na. Music. Dahil... Tabi ka na. Saka po na kaunti dahil po ng nilaya.
po tayo dyan! Ito yata kinaaliw eh. Ang bulaklak, bata. Okay, joke. Christian! Okay. Ang kora! Sounds, direction, sound. Wait. Tawag ka na. Shoni and Tio Tommy. Buka rin ang maganda.